Isang magsasaka ang nagpanggap na mahirap upang makahanap ng asawa. Ngunit tanging ang babaeng hinahamak ng lahat ang tunay na nakmahal sa kanya. Siya ang Panginoon ng lahat ng abot tanaw, kanyang paningin. Ngunit isinuot niya ang pinakaluma, niyang damit at nagtrabahong. Parang isang estranghero sa sarili niyang manggabukirin. Nais niyang matuklasan ang isang simpleng bagay. Kung mayroon bang babae sa mundong ito na kayang magmahal ng laking walang mayalok. Itinadana siyang mapalapit sa kaysa isang tao na hinahamak ng lahat sa lugar na iyon. Isang dalagang pasan ang bigat ng isang maling paratang at, sa kabila nito, siya ang tanging nag-abot ng kamay ng siya ang pinakanangangailangan. Bago tayo magpatuloy, nais ko lang humiling ng isang simpleng bagay. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ng Galihim ngang Pamilya, samantalahin na ito at mag-subscribe na. Iwanan din ang like na nagpapatatak sa ating pagtatrabaho at ipaalam ninyo sa mga komento kung saang bahagi ng Pilipinas ninyo napakikingan ang kwentong ito. Tunay na maligaya akong malaman na naroon kayo sa kabilang panig. Nadarama ang bawat emosyon kasama ko. Ngayon, tumalon na tayo sa kwentong ito. Noong huling bahaging ang ika-19 na siglo, sa maliblip na rehiyong ng Pilipinas, karaniwan ang ganitong nga kwento. Si Augusto Neri ay 33 taong gulang at siya ang may-ari ng Hacienda de los Cipreses. Isang lupain na umaabot ng maraming ektarya sa lubang bahagi ng bansa. Minana niya ang magalupang ito mula sa kanyang ama noong siya ay bata pa. Noong hindi pa niya alam kung paano pangasiwaan ang sariling buhay. Ngunit dahil sa sikap at tiyaga, ginawa niyang isa ang asyenda sa pinakamayabong sa rehiyong iyon. Nag-aalaga siya ng gade kalidad na baka, nagtatanim ng gapalay, at nagpapanatili ng gagulayan na nagsusuplay sa mga karatigbayan. Ang mansyon ng asyenda ay matatagpuan sa isang mataas na bahagi na nakatago sa pagitan ng matatandang puno ang Nara. May layong halos 2 kilometro mula sa makubong nga mga kawa. Dahil dito, karamihan sa mga trabahador ay hindi pa nakikita ang tunay na amoga mga lupain kiyon. Kilala lang nila ang kanyang pangalan, na binibikas ng may pagalang at kaunting takot, ngunit ang kanyang mukha ay isang misteryo para sa manamumuhay sa lupain. Ang nagbibigay ng utos sa araw-araw ay si Deodato, ang katiwala. Isang lalaking 50 taong gulang, matipuno, malakas ang boses, at may masungit na ugali na napapayuko sa mga trabahado sa bawat tunog ng kanyang magbota sa graba. Pinamumunuan ni Deodato ang lahat ng may kamay na bakal at bukas na kwaderno, itinatala ang ngaliban, nagbibigay ng parusa, at kinokontrol ang pumapasok at lumalabas sa mga bodega ng asyenda. Siya ang kumukuha at nagtatanggal ng mga trabahador, at sa loob ng maraming taon, walang naglakaslop na kwestiyonin ang kanyang nga desisyon. Nagtitiwala si Augusto sa kanya dahil sa nakagawian, dahil sa pamanang nga tapatan na nagmula pa sa panahon ng kanyang ama, ngunit sa manakaraang buwan, mayroong isang bagay na nakakaabala sa may-ari ng lupa. Hindi nagtutugma ang magkwenta, nawawala ang masuplay, at ang maulat na dumarating sa mansyon tungkol sa trato sa mga trabahador ay lalong nagiging madilim. Ngunit hindi lang ang asyenda ang nag-alis ng tulok kay Augusto sa maaraw na iyon. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Gaspare ay pilit siyang magpakasal kay Costanza, ang anak ng mayamang asendero na si Eleuterio de los Flores. May-ari ngang katabing lupain at may impluensyang politikal na mahalaga sa negosyo ng pamilya. Si Gaspare ang opisyal na tagapangasiwang asyenda. Siya ang humahawak ng dokumento, kontrata, at alyansa. Para sa kanya, ang kasalang iyon ay isang praktikal na usapin. Halos matematikal. Dalawang pag-ari na pagsasamahin. Dalawang makapangyarihang apelido. Isang kayamanang dodoble. Si Costanza ay maganda, edukada sa Maynila, marunong tumugtog ng piano at magsalita ng Pranses. Sinumang lalaki sa rehiyon ay tatanggapin ang kasunduang iyon ng walang kukurap-kurap. Ngunit si Augusto ay hindi karaniwang lalaki at may bitbit na sugat sa loop na hanggang ngayon ay mahapdi pa rin. 2 taon na ang nakararaan, si Augusto ay naging kasintahan ng isang dalagang nangangalang Amelia, anak ng asendero mula sa malayong lalawigan. Ang kasal ay nakatagda na. Ang nga paanyaya ay naipadala na. At ang buong rehiyon ay naghihintay sa piyesta na nangakong magiging pinakamalaki sa taong iyon. Hanggang isang gabi, linggo bago ang seremonya, mas maagang dumating si Augusto sa bahay ng kanyang magiging gabienan. Pumasok siya sa pintuan ng serbisyo, gaya ng nakagawian niya, at narinig niya ang boses ni Amelia sa pasilyo. Nakikipag-usap ito sa kanyang nakatatandang kapatid na babae at ang sinabi nito ay nagpatigil sa mundo ni Augusto. Tinawa ni Amelia na isang bruto na walang pinag-aralan si Augusto. Sinabi nitong titiisin lamang niya ang kasal hanggang sa may lipat ang bahagi ng galupain sa kanyang pangalan, at pagkatapos ay hahanap siya ng paraan para mabuhay ang buhay na tunay niyang ninanais. Malayo sa lalaking iyon na ang mga kamay ay magaspang at amoy basang lupa. Hindi nagwikang kahit ano si Augusto ng gabing iyon. Kinabukasan,
Binasak niya ang kasunduan sa harap ng publiko, nang hindi nagbibigay ng detalyadong paliwanag, at ang iskandalo ay kumalat sa buong rehiyon na parang apoy sa damuhan. Ipinakalat ni Amelia at ng kanyang pamilya na si Augusto ay hindi matino, mapagduda, at walang kakayahang panatilihin ang isang babae, at hinayaan niya silang magsalita dahil ang sakit ng pagtataksil ay napakatindi kaya wala na siyang lakas para ipagtanggol ang sarili. Mula nun, ikinandado ni Augusto ang kanyang puso ng may parehong katibayan gaya ng pagkakandado niya sa magate ng kanyang pag-ari. Nagsimula siyang maniwala na walang babaeng makakakita sa kanya ng totu, na lahat sila ay makakakita lamang sa asyenda, sa mga baka, sa mga kaban ng palay, sa malawak na lupang kinakatawan ng kanyang pangalan. Sa ganitong estado iniisip, lumapit si Gaspare dalang panukala kay Constanza. Tumanggi si Augusto ng isang beses, 2 beses, 3 beses. Sa ika-4 na beses, nawalan ng pasensya si Gaspare at sinabing mamamatay ang kanyang kapatid na mag-isa, mapait, at napapalibutan ng mabaka, nang walang sinumang magpapatuloy sa pangalan ng pamilya. Nakinig si Augusto ng tahimik, ngunit ang mga salitang iyon ay nag-ikot sa kanyang isip sa loob ng ilang araw. At doon, sa isang gabi na hindi siya makatulog, nabuo ang ideya. Hindi niya tatanggapin si Constanza. Hindi niya tatanggapin ang anumang arranged marriage. Ngunit gagawa siya ng bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Bababa siya sa makubo ng manggagawa, magsusuot ang damit ng trabahador, gagamit ng pekeng pangalan, at mamumuhay sa gitna ng karaniwang tao na nagtatrabaho sa kanyang sariling lupain. Kung mayroong babaeng kayang magmahal ng lalaking walang pag-aari, matatagpuan niya ito doon, sa alikabok ng nga bukit, malayo sa masalon, at sa mainmidong damit. Inakala ni Gaspare na nawala sa sarili ang kanyang kapatid. Sinabi niyang kabaliwan ito, isang walang kwentang pagpapakumbaba, at sapat na ang pumili nga mapapangasawa mula sa listahan ng nga disente at magpatuloy na lang. Ngunit nang makitang hindi magbabago ang isip ni Augusto, pumayag siyang panatilihin ang lihim. Siya ang bahala sa administrasyon, at kung may magtanong, sasabihin niyang umalis si Augusto upang asikasuhin ang nga negosyo sa ibang probinsya. Ang kaysa-isang nakakaalam nito ay si Aling Gertrude, ang kusinera sa mansyon na siya halos ang nagpalaki sa 2 magkapatid matapos mamatay ang kanilang ina dahil sa lagnat nung sila ay magabata pa. Umiyak si Gertruda, nakmakawa tinawak na matikas ang ulo si Augusto, ngunit sa huli, hinawa rin ang ipinakiusap sa kanya. Inihanda niya ang pinakalumang damit na nakita sa bodega, na handang ngang bayong na may kaunting gamit, at binasbasan ang lalaki sa pinto ngang serbisyo ngang son. Sa isang hapon ng Biyernes, bumaba si Augusto nang naklalakat sa daang lupa na nakturoktung sa mansyon at sa makatirahan ng makamangkakawa. Dala lamang niya ang bayong at sa kanyang bulsa ay may liham ng rekomendasyon na isinulat ni Gaspare gamit ang ibang sulat kamay, na nagre-rekomenda sa isang Emanuela para sa gawaing bukid. Pagdating niya sa lugar ng mga manggagawa, lumulubog na ang araw at binababat ang langit sa isang matingkat na kulay kahel na tumatama sa mataniman ng kamatis, sa mapilipit na bakot, at sa maliit na puting bahay kung saan kumakain at nagpapalipas ng linggo ang nga trabahador. Kilala ni Augusto ang lugar na iyon mula sa malayo, mula sa bintana ng mansyon, gaya ng pagkakilala ng isang tao sa guhit ng mapa. Ngunit ang naroon mismo, ang malanghap ang amoy ng nabungkal na lupa na humalo sa pawis at sa mainit na kape, ay isang ganap na kakaibang karanasan. Si Deodato ay nakaupo sa isang bangkong kahoy sa tabi ng bodega. Nang makita ang estrangherong papalapit, tinignan siya mula ulo hanggang paa, ang tingin ng isang taong humuhusga sa kapwa base sa kung ano ang maari nilang pakinabang. Binasa niya ang liham ng rekomendasyon ng walang gaanong interes at itinuro ang isang hanay ng nga asarol na nakasandal sa pader. Bukas, magsisimula tayo ngang 4 madaling araw sa taniman ng kamatis. Sabi niya gamit ang tuyong boses ng taong paulit-ulit ang sinasabi sa loob ng maraming taon. Matulog ka sa baraks nga malalaki, kainin mo ang nasa kantina, at huwag kang magdadala ng problema. Tumango si Augusto ng tahimik, hindi nag-angat ng tingin, at ginampanan ang papel ng isang mapagkumbabang lalaki na nangangailangan ng trabahong iyon para mabuhay. Ngunit sa loob, ang kanyang mata ay mulat na mulat, itinatala ang bawat detalye ng lugar na pag-ari niya sa batas, at napatanto niya sa sandaling iyon na mas kaunti ang alam niya kaysa sa kanyang inaakala. Sa unang gabi na iyon, nakahiga sa isang katreng canvas na nakatali sa 2 poste, nakinig si Augusto sa maibang trabahador na nag-usap ng mahina bago matulog. Pinag-uusapan nila si Deodato ng may halong galit at pagtanggap. Nagrereklamo sila sa pagkain na lalong lumalala bawat linggo. Nakokomento na kulang ang makumot sa bodega kahit na ipinabibili ito ngang amo buwan-buwan. Asa gitna nga mabulong, isang pangalan ang lumitaw ng higit sa isang beses, laging kasama nga malulupit na tawa o nga katahimikang puno ngang tensyon. Eleonora, ang anak ng kusero, ang bagong dating. Sinasabi nilang may dugong magnanakaw sa kanyang maugat, na nagdala siyang mala sa asyenda simula nang tumapa siya ron.
Na kinukonsinti lang siya ni Deodato dahil wala siyang makitang ibang handang magtrabaho ng ganun kamura at ganun kabigat gaya ng ginagawa niya. Nanatiling tahimik si Augusto sa pakikinig at itinago ang pangalang iyon sa kanyang alaala. Nang hindi pa alam na ito ang babago sa lahat, ang unang araw ang trabaho ay nagsimula bago pa sumikat ang araw. Ginising si Augustong tunong lata na hinampas sa poste, ang paraan ni Deodato para patayuin ang mga trabahador. Kadiliman pa ang nagahari sa bakuran nang lumabas ang mamanggagawa ng nakapila patungo sa mga bukit, dala ang nga asarol, balde, at basket. Sinamahan sila ni Augusto, nadarama sa kanyang balikat ang bigat ng buhay na hindi niya kailanman tunay na naranasan. Alam niyang maaga gumising ang kanyang matrabahador. Alam niyang mabigat ang trabaho ngunit ang alam ay isang bagay. At ang maramdaman ay iba ganap na iba. Nang sumikat ang araw at magsimulang painitin ang pulang lupa sa pagitan ng ngahanay ng kamatis, ramdam na ni Augusto ang hapdi sa kanyang nga kamay at ang pagrereklamo ng kanyang likod. Sa kalagitnaan ng umaga, nakita niya ito sa unang pagkakataon. Nakayuko siya sa pagitan ng dalawang hanay, hinihiwalay ang mahino na kamatis mula sa mahilaw ng may bilis na nagpapakita ng kasanayan at atensyon. Dapat ay nasa 25 taong gulang siya. Nakasuot ng simpleng damit na yari sa magaspang na tela, kupas dahil sa araw at sa pagkakalaba, at may panyo sa ulo para protektahan ang sarili sa init. Mayroon siyang balat na sunok sa araw nga namumuhay sa labas. Mabraso na payat ngunit matitigas ng taong sanay sa mabigat na trabaho. At nang iangat niya ang kanyang muha sandali para punasan ang pawisano, nakita ni Augusto ang mamatang kulay kape na may bitbit na sinaw ng lungkot at tahimik na dinida na tumama sa kanya na parang suntok sa dibdib. Siya si Eleonora. Nalaman niya ito nang walang nagsasabi. Dahil sa paligid niya ay may bakanteng espasyo na sadyang pinananatiling ang ibang matrabahador, na parang ang kalungkutan ay isang invisible na bakot na iginagalang ng lahat, maliban sa kanya. Dumaan si Deodato na nakakabayo sa mga bukit sa kalagitnaan ng umaga, iniinspeksyon ang trabaho. Nang makarating siya sa hanay kung saan nagtatrabaho si Eleonora, pinatigil niya ang hayop at nanatiling nakatingin sa kanya ng matagal na panahon na lampas na sa supervision. Pagkatapos, nasalita siya na malakas para marinig nga lahat, sinabing ang nga kamatis sa kanyang sekto ay maling nahiwalay, na may humalong hino at hilaw na bunga sa basket, at babawasan niya ang kanyang bayad mula sa rasyon ng linggong iyon. Hindi iniangat ni Eleonora ang kanyang ulo, hindi siya nagsalita. Nagpatuloy lamang sa pagtatrabaho ng may parehong eksaktong nga kilos, habang ang katiwala ay lumayo na tumatawa. Si Augusto, na ilang metro lang ang layo, ay naramdaman ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang mga basket ni Eleonora at nakitang perpekto ang pagkakahiwalay, walang mali, mas magaling pa kaysa sa kahit sinong trabahador sa hanay na iyon. Nagsinungaling si Deodato sa harap ng lahat at walang nagsalita. Ang init ng tanghali ay walang awa. Si Augusto, na hindi sanay sa ganitong antas ng patuloy na pisikal na pagod, ay naramdamang dumidilim ang kanyang paningin at bumibigay ang kanyang nga binti. Sumandal siya sa asarol, sinusubukang huminga, ngunit ang init ay parang isang solidong pader na nagtutulak sa kanya patungo sa lupa. Ang ibang mga trabahador ay dumaan sa tabi niya nang hindi humihinto, ang ilan ay natatapon ng tingin ng kawalang interes, ang iba ay nakukunwaring hindi nakakakita, walang nag-alok ng tulong, at pagkatapos ay isang kamay ang lumitaw sa harap ng kanyang nga mata, may hawak na basong lata na punong tubig. Iniangat ni Augusto ang kanyang ulo at nakita si Eleonora na nakatayo sa tabi niya. Inaabutan siya ng tasa ng may ekspresyon na hindi awa at hindi obligasyon, kundi isang bagay na nakalimutan na niyang kilalanin. Iyon ay simpleng kabutihan. Tinanggap niya ang tubig, uminom ng dahan-dahan habang naghihintay ang babae, at nang ibalik niya ang tasa, ang kanilang nga mata ay nagtakpo sa isang sandaling tumagal ng higit sa dapat. Tumango ang babae. Inilagay ang tasa sa bulsa ng kanyang apron, at bumalik sa trabaho nang hindi nagsasalita, at si Augusto ay nanatili roon, bitbit ang lasa ang simpleng tubig sa kanyang bibig at isang kakaibang pakiramdam sa dibdib, na parang isang bagay na matagal nang natutulog ay kakarating lang ang gising. Ang hindi pa alam ni Augusto ay si Eleonora ay may bitbit na lihim tungkol sa kanyang nakaraan na direkta namang konektado sa asyendang iyon, at ang hindi maimagini ni Eleonora ay ang lalaking kakaabutan lang niya ng tubig ay ang amo ng bawat pulgada ng lupang kanyang tinatapakan. Ngunit ang tadana, kapag napasyang pagtakpuin ang dalawang landas, ay hindi nakbabala ni humihingi ng pahintulot. Ang malinggong sumunod ay nagbago kay Augusto sa maparaang hindi niya kailanman inaasahan. Ang gawaing bukid ay pinarusahan ang kanyang katawan sa paraang bago at nakakahiya para sa isang lalaking sanay mautos mula sa taas ng kanyang mesa. Ang kanyang nga kamay, na dati ay humahawak ng garanda ng magandang katat at pluma, ay puno na ngayon ng kalyo at hiwa na humahabdi sa tuwing humahawak siya nga asarol. Gumigising siya bago pa ang araw dala ang sakit ng balikat at likod. Kinakain ang parehong kakaunting pakain na natatanggap ng ibang nga manggagawa.
Isang malapnaw na sopas ng beans na may harinang mais at minsan ay pirasong tuyong karne na kasing tigas ng katat ng kabayo. Natutulog sa katreng canvas, nakikinig sa hilik at pag-ubo nga kasamahan sa baraks. At gabi-gabi, tinatanong niya ang sarili kung paano tinitiis ang nga taong ito ang lahat ng iyon sa buong buhay nila nang hindi nawawala sa sarili. Ngunit ang higit na nakakairita kay Augusto ay hindi ang pagod o ang pakain, kundi ang mapagtanto kung gaano siya naging bulak sama nangyayari sa sarili niyang lupain. Pinamumunuan ni Deodato ang asyenda na parang isang maliit na pribadong kaharian. Napagtanto ito ni Augusto ng paunti-unti sa mga detalye na tanging ang taong namumuhay sa gitna ng mga trabahador ang makakapansin. Ang karne, na dapat ay dumarating linggo-linggo sa kantina ng mga trabahador, ay lumilitaw lamang tuwing 15 araw at laging mas maliit ang dami kaysa sa alam ni Augusto na inaprubahan niya sa mga invoice. Ang mga bagong kumot na pinapadala niya tuwing taglamig ay hindi kailanman nakakarating sa mga katre, at ang mga trabahador ay natutulog gamit ang mga lumang kumot na punong ng takpi. Ang makagamitan ay luma at hindi na pangalagaan, kahit na inaprubahan ni Augusto ang pondo para sa pagpapalit ng maito nung simula pa lang ng taong iyon. Ang bawat pagtuklas ay parang nagbabagang uling sa dibdib ng nagpapanggap na may-ari, ngunit pinipilit niyang lunukin ang galit at itala ang lahat sa alaala. Dahil alam niyang kailangan niya ng ebidensya at hindi lang suspetsa para pabaksakin ang isang lalaking namumuno sa lugar na iyon sa loob ng higit isang dekada. At si Eleonora ay patuloy na paboritong target ni Deodato. Walang araw na lumipas na hindi nakakahanap ang katiwalang dahilan para hiyain siya sa harap ng iba. Kung umulan at nababasa ang kamatis sa taniman, kasalanan ni Eleonora dahil hindi niya natakpan ang ngahanay sa oras. Kung masyadong mainit ang araw at nalalanta ang nga dahilan, si Eleonora ang may kasalanan dahil mas kaunti ang kanyang diniligan. Kung ang isang basket ay bumalik mula sa bukit na may basa na bunga sa gitna ng 50 na perpekto, itataas ni Deodato ang bungang iyon sa hangin at isisigaw ang kanyang pangalan para marinig ng lahat. Naintindihan ni Augusto na ang pag-usik na iyon ay hindi lang basta malupit na ugali. Mayroon itong kalkulasyon, na parang kailangan ni Deodato na panatilihing laging sakop si Eleonora. Laging nakasabit. Laging may utang na loop para sa isang bagay na hindi niya kailanman mababayaran. Walang gustong maupo sa tabi ni Eleonora sa kantina. Walang humihingi ng tulong sa kanya o nag-aalok ng pakikisama. Para siyang namumuhay sa loop ng isang bulangang katahimikan na iginagalangang lahat, maliban sa kanya mismo. Ang eksepsyon ay si Severino, isang matandang manggagawa na may puting buhok at malalaking kamay. Nalagpas 70 taong gulang na at naninirahan sa asyenda simula pa noong panahon ng ama ni Augusto. Si Severino ay likas na tahimik, isa sa malalaking kakaunti magsalita at maraming obserbahan, ngunit may paraan siya ngang pagprotekta kay Eleonora na banayad at pare-pareho. Inilalaan niya ang upuan para sa kanya sa bangkong kantina, kahit na siya ay alis din. Iniwan niya ang kanyang basong tubig sa tabi nito, nang hindi nagsasalita, kapag matindi ang sikat ng araw. At sa magabing pinipilit ni Deodato si Eleonora na magtrabaho lampas sa oras bilang inventong parusa, nananatiling nakaupo si Severino sa bakuran habang humihitit ng pipa hanggang sa matapos ang babae. Parang isang tahimik na bantay na hindi na kailangan ng salita para sabihin naron siya. Napansin ni Augusto ang diskretong protesyong ito, at nasimulang igalang ang matanda bago pa man sila mapalitan ng kahit isang salita. Si Severino nga, sa katunayan, ang nagtanim ng hindi sinasadyang ang unang binhingang kuryosidad na magdurugtong sa nakaraan ni Eleonora sa tadhana ni Augusto. Isang gabi na ang dalawa ay nakaupo sa bakuran pagkatapos ng hapunan, habang ang ibang nga manggagawa ay napapahinga, komento nga matanda ng mahina na si Eleonora ay anak ni Tobia, ang kusero. Nakaramdam ng pitik sa alaala si Augusto nang marinig ang pangalang iyon, parang taong nakakakilala ng lumang tuktugin nang hindi naalala kung saan niya narinig. Tobia. Ang kutsero alam niyang kilala niya ang pangalang iyon mula sa kung saan. Mula sa ilang pag-usap. Mula sa ilang dokumentong dumaan sa kanyang makamay. Ngunit ang alaala ay hindi lumutang ng buo ng gabing iyon. Nanatili itong nag-ingay sa kanyang isip gaya ng isang matigas na lamok na hindi maalis. Wala nang sinabi si Severino tungkol sa paksa. Humitit lang sa kanyang pipa at tumingin sa mabituing langit. At itinago ni Augusto ang pangalang iyon sa kaibuturan ng kanyang isipan. Gaya ng taong natadago ng susi nang hindi pa alam kung anong pinto ang bubuksan nito. Ang alam ni Augusto, dahil narinig na niya ito sa ibang mamanggagawa noong maunang araw, ay ang basyong paulit-ulit na sinasabi ngang lahat. Si Tobia ay inakusahan ng panyanakaw nga baka mula sa isang makapangyarihang asendero sa rehiyon. Siya ay inaresto, nilitis ng walang karapatan sa isang disenteng depensa, at namatay sa kulungan bago pa man siya mailigtas ng anumang apela. Ang ina ni Eleonora ay nakasakit dahil sa lungkot at namatay buwan ang nakalipas, iniwang mag-isa ang anak sa mundo na may apelidong nadumisan na bumibigat sa kanyang nabalikat. Nagpalipat-lipat si Eleonora sa mga asyenda sa loob ng halos 2 taon.
Tinatanggal sa trabaho sa tuwing malalaman ng iba kung kanino siya anak, hanggang sa tanggapin siya ni Deodato sa Hacienda de los Cipreses para sa bayad na napakaliit na halos libre na ang pagtatrabaho. Sinasabi ngang manggagawa na kinukonsinti lang siya ni Deodato dahil gusto niyang mayroong matatapak-tapakan, at tinitiis iyon ni Eleonora dahil wala na siyang ibang lugar sa mundo kung saan pupunta. Dahan-dahang lumapit si Augusto kay Eleonora nang may pag-ingat ng taong lumalapit sa isang hayop na sugatan na natutong magduda sa anumang kamay na nag-abot. Noong maunang araw, halos hindi siya tignan ng babae. Sumasagot sa kanyang pagtatangkang makipag-usap gamit ang isang salita lang at iniwas ang paningin na parang takot na ang anumang paglapit ay magamit laban sa kanya sa huli. Ngunit hindi sumuko si Augusto. Nagsimula siya sa maliliit na galaw, ang parehong ginawa nito para sa kanya noong unang araw. Kapag nakikita niya itong nagdadalangang basket na masyadong mabigat, lilitaw siya sa tabi nito at kukunin ang isa nang hindi nagtatanong. Kapag sumisigaw si Deodato sa kanya sa harap ng lahat, si Augusto ang tanging hindi tumatawa at hindi yumuyuko. Mananatili siyang nakatayo, nakatingin ng diretso sa matang katiwala, at kahit walang sinasabi, ang tahimik na presensyang iyon ay isang uringang protesta na sinimulang mapansin ni Eleonora. Ang unang tunay na pag-usap sa pagitan ng dalawa ay nangyari sa pampang ng batis na umagos sa dulo ng asyenda kung saan naglaban ng damit ang mga manggagawa tuwing linggo. Mag-isa si Eleonora, kinukuskos ang isang kumot sa makinis na bato. Nang lumitaw si Augusto na dala ang sariling damit na lalaban, naupo siya sa isang respetadong distansya at nagsimulang magtrabaho ng tahimik. Nanatili silang ganon ng matagal, sila lang dalawa at ang tunog ng tubig, hanggang sa itanong ni Eleonora kung saan siya galing. Nagkwento si Augusto ng isang maingat na bersyon ng katotohanan. Sinabi niyang galing siya sa ibang rehiyon, nawala ang malupain ng pamilya dahil sa negosyong nalugi, at nagsisimula siyang muli mula sa simula. Nakinig si Eleonora nang hindi siya pinapatigil, at nang matapos siya, sinabi lang nitong alam niya kung ano ang ibig sabihin na mawalan ng lahat at kailangang magpatuloy pa rin sa paglakad. Walang awa sa kanyang boses o labis na kuryosidad, mayroon lamang simpleng pakilala sa pagitan ng dalawang tao na malapit na nakakakilala sa sakit at hindi na kailangang ipaliwanag ng sobra ang isa't isa para makaunawaan. Mula noong linggong iyon, ang mapakikita sa batis ay naging tahimik na nakagawian. Linggo-linggo, nang hindi nakakasundo, ang dalawa ay nagpapakita roon sa parehong oras at naglalaban ng makatabi. Nag-usap ng mahina tungkol sa maliliit na bagay na unti-unting nagbunyag ng mamalalaking bagay. Ikinwento ni Eleonora ang tungkol sa kanyang ama, kung paano siya ang pinakamagaling na tagapagdala sa rehiyon, isang lalaking may dangal na alam ang bawat landas at eskinita ng mga bukirin at tinatrato ang hayop ng mahigit na pagmamahal kaysa sa ibinibigay ng maraming lalaki sa sarili nilang nga pamilya. Ikinwento niyang ang kanyang ama ay hindi kailanman nagnakaw nga anuman sa kanyang buhay, na ang paratang ay isang kasinungalingan mula simula hanggang dulo. At alam niya ito nang may katiyakan ng taong kilala ang karakter ng isang tao hindi base sa sinasabi ng iba, kundi sa nakita niya ng sariling mamata sa loob ng maraming taon. Ang kanyang boses, hindi nangangatok sa galit kapag pinag-usapan ito, nangangatok sa isang lungkot na napakatanda, at napakalalim na parang nagugat na sa loob niya. Nakikinig si Augusto sa bawat salita ng may doble na atensyon, at habang mas nakikinig siya, mas lalong tumutusok ang pangalang Tobia, ang kutsero sa kanyang alaala gaya ang isang tinik na bumaon sa balat. Isang gabi, pagkatapos ng isa pang nakakapagod na araw sa bukit, nanatiling gising si Augusto sa katre habang natutulog ang lahat, hinahalungkat ang sariling mga alaala, at doon, lumutang ito hindi gaya ng kidlat, kundi gaya ng dahan pag-akyat ng tubig sa buhanginan. Tobia, may isang dokumento sa opisina ni Gaspare, isang lumang kontrata ng transportasyon ng baka na pirmado ng isang asenderong nagngangalang Eleuterio de los Flores. Ang parehong Eleuterio na ngayon ay gustong ipakasal ang kanyang anak na si Constanza kay Augusto. Ang parehong Eleuterio na ang asyenda ay katabingan sa mga Cipreses. Hindi maalala ni Augusto ang mga detalye ng kontratang iyon, ngunit alam niyang naroon ang pangalan ni Tobia, at alam niyang si Deodato rin ay may koneksyon kay Eleuterio. Dahil para sa kanya nagtrabaho ang katiwala bago lumipat sa serbisyo ni ama ni Augusto. Ang pagkakataon ay napakalaki para maging coincidence lang. Ngunit wala pa kay Augusto ang lahat ng piyesa, kundi ang nagilit lang ng isang puzzle na lalong nagpapagulo sa kanya. Habang ang napapanggap na asendero ay pinasasama-sama ang mga pahiwati ng hindi napapansing bumubuo siya nga isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang inaakala, ang damdamin sa pagitan niya at ni Eleonora ay lumalago sa paraang matamis ay hindi maiwasan ng nga tunay na bagay. Walang deklarasyon o marangyang galaw. Mayroon lamang kamay ng babae na nag-ayos ng kwelyo ng kanyang kamiseta kapag nakapiktas ito sa paglalabas sa batis. Mayroon ang paraan ng lalaki na laging itinatago ang pinakamagandang bunga mula sa basket para ilagay sa gilid ng hanay kung saan nagtatrabaho ang babae.
Mayroon ang matiti na tumatagang ang isang segundo ng higit sa kailangan at nagsasabing mabagay na hindi masabing ang dalawa sa masalita. Higit sa lahat, mayroon ang dahan-dahan at mahalagang pagtuklas na mayroong tao sa mundo na nakakaintindi sa kanila nang hindi na kailangan ng paliwanag. Taong tumitingin ng lampas sa malumang damit at nadungisang pangalan at nakakahanap sa ilalim nito ng isang bagay na karapat-dapat. Isang hapon, nakita ni Augusto si Eleonora na umalis sa bukit ng mas maga at nagtungo sa pastulan kung saan pinapakawalan ang mga kabayo. Sinundan niya ito mula sa malayo at nakita siyang nakaluhod sa tabi ng isang matandang kabayo na iniwan ng ang ibang nga manggagawa sa isang sulok ng bakot dahil may sakit ito at pilay ang isang paa sa likod. Nililinis ni Eleonora ang kukong hayop gamit ang basang tela. Kinakausap ito na mahina na parang nakikipagwentuhan sa isang kaibigan. Nahanda siya nga halo nga damong gamot na ipinapahit niya sa sugat ng may pag-iingat at pasensya. At ang hayop, na umiwas sa kahit sino, ay nananatiling kalmado sa ilalim ng kanyang nga kamay, na parang alam nitong ligtas siya ron. Nanatiling nakatayo si Augusto sa likod ng puno na inoobserbahan ang eksen ng iyon at nakaramdam ng isang bagay na nabasak sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pahanga. Ang babaeng ito, na walang anuman sa mundo, ay ginugugol ang kanyang kakaunting oras ng pahinga para gamutin ang isang hayop na ayaw na ang iba. Hindi niya ito ginagawa para mapansin. Hindi niya ito ginagawa para sa anumang kapalit. Ginagawa niya ito dahil ganun ang kanyang pakatao. At sa sandaling iyon, alam ni Augusto nang may kalinawan na nakpabigla sa kanya na hindi na lang siya basta kuryoso o interesado. Nagsisimula na siyang magmahal kay Eleonora sa paraang hindi niya naramdaman simula noong sirain ni Amelia ang kanyang kakayahang magtiwala. Ngunit ang sumisibol na damdamin ay may bitbit na kakilakilabot na bigat. Alam ni Augusto na nasisinungaling siya kay Eleonora araw-araw. Sa tuwing tinatawa siya nitong Emanuela, sa tuwing hinahayaan niya itong maniwala na siya ay isa lamang trabahador na walang patutunguhan, binubuo niya ang relasyong iyon sa maling pundasyon at ang tanong na nagpapagising sa kanya sa gabi ay palaging isa. Kapag natuklasan nito ang katotohanan, mapapatawad ba siya ni Eleonora? O makikita niya sa kanya ang isa na namang makapangyarihang lalaki na naglalaro sa buhay ng iba, isa na namang taong nanggago sa kanya, isa na namang pagtataksil na idadagdag sa mga dinaranas na niya. Ang takot sa sagot na iyon ay napakalaki kaya patuloy na ipinagpapaliban ni Augusto ang pagbunyak araw-araw. Sinasabi sa sarili na maghihintay siya ng tamang panahon, kahit na alam niya sa kaibuturan na ang tamang panahon ay marahil hindi kailanman darating. Sa isang Martes na napakainit kung saan ang hangin ay parang nagliliyap, tinipon ni Deodato ang lahat ng nga manggagawa sa bakuran pagkatapos ng hapunan. Ang kanyang mukha ay pula at ang kanyang maliliit na mata ay naniningning sa paraang alam at kinatatakutan ng nga manggagawa. Inanunsyo niyang nawawala ang 4 na baka mula sa hilagang pastulan, na may nananakaw sa asyenda, at matutuklasan niya kung sino iyon kahit na kailanganin niyang haluhugin ang bawat sulok ng lupain. Ang kanyang mamata ay dumapo sa mamukha nga matrabahador isa-isa. Hanggang sa tumigil ito kay Eleonora na nakatayo sa dulo ng grupo, mag-isa gaya ngang dati. Hindi direktang inakusahan ni Deodato ang babae ng gabing iyon, ngunit ang tingin na ipinukol niya ay sinabi ang lahat ng walang salita, naintindihan ng iba ang mensahe. Kinabukasan, lalong lumala ang isolasyon ni Eleonora. Walang nakikipag-usap sa kanya, walang lumalapit sa kanya, at ang ilan ay bumubulong ng sapat na lakas para marinig. Ang anak ng magnanakaw ay hindi lumalayo sa puno. Inoobserbahan ni Augusto ang lahat ng may malamig na galit na lumalaki bawat oras. Alam niyang walang ninakaw si Eleonora. Alam niya, basta sa lohika nga kwentang hindi nagtutugma at nga supply na nawawala, na ang tunay na magnanakaw ay si Deodato ngunit ang patunayan iyon ay nangangailangan ng higit pa sa intuisyon. Kailangan niya nga numero, nga talaan, ng isang bagay na konkreto na may lalapak niya sa mesa kapag dumating na ang oras. At ang oras na iyon ay nararamdaman ni Augusto sa kanyang nga buto. Mabilis itong papalapit kaysa sa kanyang binalak. Dahil sa parehong gabing iyon, matapos magsiwi ang lahat, nakita ni Augusto sa pamamagitan ng siwang ng baraks ang isang bagay na nakpatigas sa kanyang dugo. Lumabas si Deodato mula sa bodega na dala ang isang mabigat na sako sa kanyang balikat, tumingin sa paligid ng may pag-ingat, at nagtungo sa likurang bakot kung saan may isang lalaking nakakabayo na naghihintay sa kadiliman. Nakaroon ng mabilis na palitan. Ang sako kapalit nege isang bagay na ipiniring ni Deodato sa kanyang bulsa at ang kabalyero ay naglaho sa gabi. Itinata ni Augusto ang bawat detalyeng eksenang iyon sa alaala at bumalik sa Katrina ang puso ay tumitibo ng malakas sa kanyang dibdib. Ngayon nakita na niya ito nga sariling nga mata. Ngunit ang ginawa ni Deodato pagkatapos nito ay gagawing mas madalian at mas mapanganib ang lahat. Sa linggong iyon, tatanggalin na ni Deodato ang kanyang maskara bilang katiwala para ipakita ang muha na hindi inaasahan ni Eleonora na kailangang harapin ng mag-isa,
At kailangang pumili ni Augusto sa pagitan ng pagpapanatili ng kanyang pagpapanggap o pagbubunyak kung sino talaga siya para protektahan ang babaeng. Nang hindi nito alam, ay nagbalik sa kanyang ang pagnanais na mabuhay. Lumipas ang 3 araw mula nang makita ni Augusto si Deodato at ang misteryosong kabalero sa kadiliman, 3 araw kung saan ang napapanggap na may-ari ay nagtrabaho sa bukid nang ang kanyang mapandama ay nasa maksimum alert. Inobserbahan ang bawat galaw ang katiwala, bawat pagbisita sa bodega, bawat bulong na pag-usap na mayroon si Deodato sa mga pinakakatiwala ang tsapatas. At habang mas inoobserbahan niya, mas lalo niyang naintindihan na ang nakawan ay hindi bago o maliit na bagay. Mga sakong palay at maging nga baka, sa loob ng maraming buwan, marahil taon, ibinibenta niya ang lahat sa pamamagitan ng kontrabando at ibinubulsa ang kita. Habang ang mga trabahador ay nagichichi sa gutong at lamig dalang ganachichira, ang lalaking ito ay nakabo na galakalan sa likuran ni August, ginagamit ang distansya sa pagitan ng mansyon at ng makubo ng matrabahador bilang kalasag. Alam na ang amo ay bihirang bumaba para tignan, nang malapitan kung ano ang nangyayari sa basengang sarili niyang lupain. Ngunit si Deodato ay tuso. Hindi siya nagnanakaw ng sabay-sabay. Hindi siya nag-iwan ng malinaw na bakas. At sa tuwing may kulang sa kwenta, mayroon siyang mapaparatangan. Nitong mga huling panahon, ang taong iyon ay si Eleonora. Naintindihan ni Augusto na ang pausi sa kanya ay hindi lang basta malupit na ugali kundi isang stratehiya. Kailangan ni Deodato ng isang permanenteng scapegoat. Isang taong pinagdududahan ng ang lahat dahil sa kwento ng ama. Isang taong walang kaibigan at walang boses para ipagtanggol ang sarili. Si Eleonora ay perpekto para sa papel na ito at ginamit siya nga tiwala ng may lamingang taong naglilipat ng mapiyesa sa isang chessboard. Bawat pampublikong panghihiya, bawat inventong paratang, bawat parusang ipinataw ay nagsilbi para palakasin sa isip ng ibang matrabahador ang ideya na kung may nawawala sa asyenda, ang salarin ay hindi maaring iba kundi ang anak ng kutserong magnanakaw at ang pinakamalala ay nagumagana ito. Noong Miyerkules na iyon, si Augusto ay nag-aasarol sa isang hanay nang makita niya si Severino na papalapit ng dahan-dahan na may hindi nakasinding pipa sa bibig, senyales na gusto niyang makipag-usap at hindi lang humitit. Ang matanda ay naupo sa tabi niya, nakukunwaring sinusuri ang maugat ng punong ang matis, at nagsalita ng hindi tumitingin kay Augusto. Pinapanatili ang boses na parang hibla na halos hindi marinig sa ibabaw ngangin. Sinabi niyang si Eleonora ay nasa tunay na panganib, na si Deodato ay hindi na lang siya nahihiya para mapanatili ang kitsura, na ang katiwala ay may ibang interes para sa kanya, mga interes na walang kinalaman sa trabaho at lalong nagiging halata bawat linggo. Si Severino ay may matatandang mata, ngunit mamata iyon na nakakakita ng malayo, at ang nakita nila nitong mahuling gabi ay si Deodato na paligoy-ligoy sa baraksang mga babay matapos makatulog ang lahat. Sinusubukan ang mapinto, sumisilip sa masiwang, naghihintay ngang sandali kung saan si Eleonora ay sapat ng mahina para walang lakas na lumaban. Nakaramdam si Augusto ng kilabot sa kanyang likod na walang kinalaman sa panahon. Pinasalamatan niya si Severino ng may diskretong tango at ginugol ang natitirang bahagi ng araw nang nakakagat ang mga labi sa galit at ang isip ay gumagana ng doble ang bilis. Nagbago ang sitwasyon, hindi na lang ito tungkol sa pangongolekta ng ebidensya laban sa isang tiwaling katiwala, tungkol na ito sa pagprotekta kay Eleonora mula sa isang bagay na mas masahol pa, at naubos na ang oras. Naisip ni Augusto na ibunyak ang lahat sa sandaling iyon, hubarin ang kamiseta ang trabahador, isigaw ang kanyang tunay na pangalan, at palayasin si Deodato ng sipain mula sa lupain, ngunit alam niyang ang padalos-dalos na pagbubunyak ay maring maging dahilan para tumakas ang katiwala bago pa man siya mapanagot, at mas malala pa, maaari nitong sirain habang buhay ang tiwala na sinisimulan ng ibigay ni Eleonora sa kanya. Nagtitiwala ito kay Emanuele, ang trabahador na naglalabang ng damit sa tabi niya sa batis. Kung malalaman nito na si Emanuele ay si Augusto, ang asendero na nagpapanatili sa kanya sa malungkot na kondisyon habang siya ay inuusig ni Deodato, marahil ay hindi na siya titingnan nito sa parehong paraan. Noong gabing iyon, hindi natulog si Augusto sa baraks ng lalaki. Kinalatkat niya ang kanyang katre sa labas, sumandal sa panlabas na pader na gawa sa kahoy, at binantayan ang bakuran. Inoobserbahan ang anumang galaw patungo sa baraks ng nga babay. Ang gabi ay lumipas ng dahan-dahan at tahimik, ang makulili lang at ang malayong tahol ng aso ang bumasak sa kadiliman. Ngunit kinabukasan at pati na ang sumunod, inulit ni Augusto ang pagbabantay, natutulo ng panandalian, laging may nakabantay na pandinik, at mga matang nakapako sa mag-aanino. Ang pagod ay nagpatong-patong sa pagod na narona, at sa mga bukit, ang kanyang nga kilos ay naging mas mabagal, mas mabigat. Ang katawang humihingi ng kabayaran sa mga gabing walang pahinga, napansin ito ni Eleonora. Isa siyang tagamasid dahil sa instintong ang survival,
At ang kanyang nga mata na nakalubog at ang nanginginig na kamay ni Augusto ay hindi nakalitas sa kanyang atensyon. Noong sumunod na linggo sa batis, habang nagbabatak silang damit ng makatabi, tumigil siya sa pakuskos at tiningnan ito nang may prangkang nagpagulat sa kanya. Sinabi niyang mukha itong may sakit, na mas pumapayat at mas namumutla siya araw-araw, at kung may kinakaharap siyang problema, makakaasa siya sa kanya. Kahit na hindi siya makagawang ngarami, ang boses ni Eleonora ay mahina at matatag, walang melodrama, walang pagpupumilit, tanging ang taos-pusong along ng taong kilala ang bigat ng pagdadalangam nga problema ng mag-isa at hindi iyon ninanais para sa sinuman. Nakaramdam si Augusto ang buhol sa lalamunan na napakahigpit kaya sa isang sandali ay hindi siya makasagot. Tinignan niya ang babaeng tinatrato ang buong mundo na parang basura at, sa kabila nito, nakakahanap sa loop ng kanyang sarili ng pagkabukas palat para mag-alala sa iba at alam niyang hindi niya karapat-dapat ang kabutihang iyon. Hindi hanggat nagsisinungaling siya, gusto niyang ikwento ang lahat sa kanya roon, sa sandaling iyon, habang ang kanilang nga paa ay nasa malamig na tubig at ang sikat ng araw ng linggo ay sumisilip sa mga dahon ng willow. Binuka niya ang kanyang bibig para magsimula, ngunit bago pa man lumabas ang unang salita, isang tunongang nga nabaling sanga sa landas ang nagpalingon sa kanilang dalawa ng sabay. Isa iyon sa mababaeng trabahador na nangangalang Delfina, na bumababa na tumatakbo at humihingal patungo sa pampangang batis. Sinabing si Deodato ay tinatawag ang lahat sa bakuran agad-agad, na may nangyaring malubhang bagay, at ang hindi magpapakita sa loob ng 5 minuto ay matatanggal sa trabaho agad. Nakatinginan sina Eleonora at Augusto iniwan ang madamit sa magabato, at mabilis na umakyat sa landas. Pagdating nila sa bakuran ang matrabahador ay nakatipon na sa isang semibilog sa harap ng bodega. Si Deodato ay nasa gitna na may pulang mukhang taong umiinom o nagpapanggap ng kalkuladong galit. At sa tabi niya ay may 3 sakong palay na nakabukas at punit-punit na naglalabas ng mabutil sa lupang lupa. Hinintay nga tiwala na maging kompleto ang lahat. Hinayaan niyang dumapo ang kanyang tingin sa grupo ng may matagal at teatrikal na paraan na ginagamit niya para manakot. Ang kanyang boses ay lumabas ng malakas at malaki, ginawa para manghiya. Sinabing nahanap niya ang mga sako na nakatago sa likod ng baras ng nga babae, na may nagnanakaw ngang palay nga asyenda para ibenta sa bayan, at ang mga ebidensya ay tumuturo sa isang tao lamang. Tiningnan niya si Eleonora ng may ngiting mukhang banta at sinabing tinawagan na niya ang may-ari ng asyenda, na ang amo ay tiyak na tatawagan ang mga autoridad, at ang anak ng kutsarong magnanakaw ay matatapos sa parehong lugar ng kanyang ama. Ang katahimikan na bumagsak sa bakuran ay napagkakapal kaya nararamdaman ni Augusto ang bigat nito sa kanyang mabalikat. Walang nasalita, walang gumalaw. Ang matrabahador ay nakatingin sa lupa, sa gilid, sa anumang lugar na hindi ang mukha ni Eleonora, dahil ang tignan siya ay nangangahulugan ng pagpanik. At ang pagpanik laban kay Deodato ay nangangahulugan ng pagkawala ng trabaho, bubungan, at pagkain. Si Eleonora ay nakatayo nang hindi gumagalaw sa gitna ng kaduwagang katahimikan na iyon. Ang kanyang nga kamay na basang ang tubig batis ay nakalaylay sa kanyang nga tagiliran at ang kanyang nga mata ay nanalaki sa isang kawalan ng paniniwala na unti-unti nang nagiging isang bagay na mas masahol pa. Hindi ito takot, kundi ang mapait na pakilala ng taong dumaan na ron at alam na ang katotohanan ay walang saysay kapag lahat ay nakpasya na kung sino ang may kasalanan. Humakbang pasulong si Augusto. Ang kanyang katawan ay gumalaw bago pa man siya mapigilan ng rason. Tinulak ng isang pakagalit na hindi na kasya sa loob niya. Nagsalita siya ng malakas at matatag. Hindi gamit ang mahinang boses ni Emanuela, at sinabing hindi ninakaw ni Eleonora ang anuman. Sinabi niyang siya ang nagbantay sa baras ng babae nitong gahuling gabi at sa anumang sandali ay hindi niya nakitang lumabas si Eleonora o may itinago. At sinabi niya, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Deodato, na marahil ay dapat ipaliwanag ang katiwala kung bakit siya lumalabas ng bodega sa kalagitnaan ng gabi. Dala ang mabibigat na sako para ibigay sa isang kabalyero na naghihintay sa likurang bakot. Ang buong bakuran ay nagpigil ngang hininga. Namutla si Deodato ng sandali bago nabawi ang kontrol at ginawang maskara ngang galit ang kanyang muha. Humakbang siya patungo kay Augusto nang nakaturo ang daliri. Tinatawag siyang sinungaling, lagalag, at kasapwat ng magnanakaw. Sinabing si Emanuela ay kasing sala ni Eleonora at pareho silang palalayasin ng gabing iyon. Hinawakan niya si Augusto sa kwelyong kamiseta at tinulak ng malakas. Dahilan upang siya ay matisot paatras at bumagsak sa mga natapong sakong ang palay. Sumiga si Eleonora at sinubukang mamagitan sa dalawa, ngunit hinawakan siya ni Deodato sa braso ng may karahasang dahilan upang siya ay dumaing sa sakit. Hinila niya ito ng napakalapit kaya naamoy nito ang alak sa kanyang hininga at umungol na kung hindi siya mananahimik. Ang mangyayari pagkatapos ay magiging mas masahol pa kaysa sa simpleng paratang ng pagnanakaw. Tumayo si Augusto mula sa lupa ng may kalmadong sumasalungat sa dugong umagos mula sa hiwa sa kanyang kilay, kung saan siya tumama sa kantong ng isang kahon. Pinunasan niya,
Ang kanyang muha gamit ang likot ng kanyang kamay at tinignan si Deodato ng may mga matang hindi nasa kay Emanuele. Ang lagalak na trabahador, iyon ay mamata ang isang lalaking nagdesisong hindi na babalik. Tinignan niya si Eleonora na nakatingin sa kanya ng desperado at nalilito, at pagkatapos ay tinignan ang nga trabahador na nakatipon ang nga taong namumuhay sa kanyang nga lupain, kumakain mula sa kanyang inaani, at natutulog sa ilalim ng kanyang bubong nang hindi nakikita ang kanyang tunay na muha. Huminga siya ng malalim at alam niyang dumating na ang oras hindi gaya ang kanyang binalak, hindi sa senaryong pipiliin niya. Ngunit ang buhay ay bihirang gumalangsam nga plano ng taong namumuhay rito. Binuksan niya ang unang butones ng kanyang lumang kamiseta at inilabas mula sa loop ang isang tali na katad na nakatago simula nung araw na dumating siya sa asyenda. Mula sa tali ay nakabitin ang isang mabigat na singsing na ginto na may mga inisyal na ayan na nakaukit. Ang singsing na may selyo na pag-aari engay may-ari engay Hacienda de los Cipreses na nakarehistro sa notaryo bilang patunay engay pagkakakilanlan at autoridad sa pag-aaring iyon. Itinaas niya ang singsing ng mataas, kung saan ang liwanag ng hapon ay makaka-reflect sa ginto. At sa unang pagkakataon simula nang tumapa siya sa bakurang iyon ilang linggo ang nakalipas, nasalita siya gamit ang boses na tunay na kanya hindi ang mahinang boses ni Emanuele, kundi ang malalim at matata na boses ng taong ipinanganak para magutos at natutong gawin ito ng may hustisya. Sinabi niya ang kanyang buong pangalan. Sinabi niyang siya ang amungang lupang iyon, ng gakabayong iyon, ng palay na nakatapon sa lupa, ng bodega na ninanakawan ni Deodato ng ilang buwan. Sinabi niyang namuhay siya sa gitna nila bilang trabahado para makita ngang sariling mga mata ang nga bagay na inililihim sa kanya nga padangang mansyon. At sinabi niya, habang humaharap kay Deodato nang may pigil na galit na dahilan upang manginig ang kanyang boses, na ang katiwala ay tinatanggal na sa kanyang tungkulin sa sandaling iyon, at siya ay mananagot sa bawat sako nga palay na iniligaw, sa bawat baka na ibinenta ng lihim, sa bawat kumot na ninakaw sa mga trabahador, sa bawat panghihiyang ginawa, sa mga taong walang paraan para ipagtanggol ang sarili. Napatras si Deodato na parang binaril. Ang kulay ay naglaho mula sa kanyang muha para bumalik sa mapulang batik na nagpapakita ng panig ng taong nakikita ang kanyang kastilyo nga kasinungalingan na nagigiba sa isang hagupit lang. Sinubukan niyang magsalita, nautal tungkol sa hindi niya alam, tungkol sa pagkalito, tungkol sa isang pagkakamali. Ngunit ang masalita ay nakakabuhol-buhol gaya ngang malasing sa isang makipot na bangketa. Ang matrabahador sa paligid ay nakagulo. Ang magulong ay kumalat sa kanila gaya ngang gaalon. Ang mamuka ay humarap kay Augusto ng may halong gulat, kawalan ng paniniwala, at unti-unti ay pakilala. Si Severino, mula sa dulong ng grupo, ay inalis ang pipa sa bibig at tumango ng dahan-dahan. Gaya ng taong nagsasabing alam na niya ito o kahit man lang ay pinaghihinalaan. Ngunit ang mga mata ni Augusto ay wala sa mga trabahador, wala kay Deodato, nasa kay Eleonora. At ang nakita niya ron, si Eleonora ay nakatingin sa kanya ng may ekspresyong maraming bagay ng sabay-sabay. Gulat, o pakalito, tiyak. Ngunit may iba pa isang bagay na kinatatakutan ni Augusto na matakbuhan at ngayon ay nakikita niyang nabubuo sa mga matang kape na iyon ng may kalinawan ng isang sentensya. Ang parehong pagkadismayang ang taong nakatuklas na ang kaysa isang taong pinakakatiwalaan niya ay mayroon din palang mukhang nakatago sa likod ang mukhang ipinapakita nito. Hindi nagsalita si Eleonora, kumawala siya sa hawa ni Deodato na wala ng lakas para pigilan siya, at lumayo sa bakuran ng nga habang namatatak sa labas, ngunit wasak sa loop. Gusto siyang habulin ni Augusto, ngunit sinamantala ni Deodato ang sandaling iyon ng pag-alinlangan para tumakas. At ang kaguluhan na sumunod ay pumigil sa anumang kilos na hindi pagresolba sa agarang sakuna. Si Severino at dalawang mas batang trabahador ang pumigil kay Deodato bago pa man niya marating ang bakod. Ang katiwala ay nanipa, nakmura, nakbantang nga mapaghihiganti na wala na siyang kapangyarihang gawin, at iginapos sa poste ang bakuran hanggang sa may makapunta sa bayan para maghanap ang autoridad. Inutusan ni Augusto ang isa sa mga trabahador na tumakbo sa mansyon para tawagin si Gaspare, na dumating sa loob ng isang oras na nakakabayo, na ang nga mata ay nakalaki at ang bibig ay nakabuka sa pagkakita sa kanyang kapatid na puno nga alikabok at dugo sa gitna ng bakuran nga trabahador. Ipinaliwanag ni Augusto ang lahat sa ilang matitigas na pangungusap, at si Gaspare, na isang praktikal na lalaki higit sa lahat, ay kinuha ang kontrol sa sitwasyon, nagutos na inventaryo ang bodega, paghiwalayin ang ngatalaan ni Deodato, tawagin ang nga testigo sa mamanggagawa, at mahandang ang formal na reklamo na dadalhin sa bayan kinabukasan. Habang inaayos ni Gaspare ang kaguluhan, hinanap ni Augusto si Eleonora. Wala siya sa baraks ng babae, wala sa batis, wala sa bukit o sa kuwadra. Nilakbay ni Augusto ang bawa sulok ng lupain na alam niya at marami na ngayon lang niya natuklasan ng gabing iyon. Tinatawa siya gamit ang boses na hindi na sinusubukang itago ang desperasyon.
Si Severino ang nakakita sa kanya habang naglalakad ng paikot-ikot malapit sa bakod sa likuran at sinabi sa kanya, nang may kalmado, ng taong nabuhay, nang sapat para malaman na, ang ilang bagay, ay hindi nare-resolba sa pagtakbo, na si Eleonora ay malamang na pumunta sa nag-iisang lugar sa asyenda kung saan nakakaramdam siya ng kapayapaan. Ang matandang puno ang nara sa tuktok ng buro sa silangan, kung saan siya napupunta ng maisa kapa ang sakit ay nagiging sobrang tindi na para manatili sa loob ng barracks. Inayat ni Augusto ang buro sa kadiliman, gabay lamang ang buwan at ang instinto, at doon sa tuktok, nakaupo sa pagitan ng nakalantat na ugat ng malaking puno, na ang mukha ay basang-basa ng luha at ang mga bisi ay nakayakap sa sarili niyang magatuhod. Naroon si Eleonora. Naramdaman nitong papalapit siya at hindi lumingon. Huminto si Augusto ilang hakbang ang layo, nang walang lakas ng loob na lumapit pa, at ang katahimikan sa pagitan ng dalawa ay napakaiba mula sa makatahimikang ibinahagi nila sa batis na sumasakit na parang paso. Doon walang ginhawa. Doon may distansyang gawa sa mga nakatagong katotohanan na ngayon ay naghihiwalay sa 2 taong hanggang ilang oras lang ang nakalipas ay nagsisimula palang magtiwala sa isa't isa. Maraming nawala kay Eleonora sa buhay. Ang ama, ang ina, ang pangalan, at ang dignidad. Ngunit hindi pa siya nawawalan ng pananampalataya sa taong pinili niyang mahalin hanggang sa sandaling iyon. At ngayon, kailangang mahanap ni Augusto ang tamang masalita para patunayan sa kanya na ang lalaking nakilala nito sa bukid at ang lalaking naglihim ng katotohanan ay pareho lang na tao. O mawawala ito sa kanya habang buhay hindi para sa ibang lalaki, kundi dahil sa takot na maktiwala muli. Nanatiling nakatayo si Augusto roon. Ilang hakbang ang layo kay Eleonora, na ang buwan ay nagbubuhos ng malamig na liwanag sa kanila. At ang matandang nara ang nagsilbing tahimik na saksi sa susunod na mangyayari. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Nahanda siyang talumpati sa kanyang isip sa loob ng ilang linggo. Magagandang pangungusap tungkol sa marangal na intensyon at kung paano naging kinakailangan ang pagpapanggap para matuklasan ang katotohanan. Ngunit ngayon, sa harap niya, ang lahat ng masalitang iyon ay tila napakaliit para sa laki ng pinsala. Hindi siya tinignan ni Eleonora. Nakapako ang kanyang mamata sa sarili niyang makamay ang makamay na kalyado na nagbahaging ang tubig sa kanya. Gumamot sa isang may sakit na kabayo, at naglabang ang bit sa tabi niya sa malinggong may sikat ng araw. Huminga ng malalim si Augusto at ginawa ang tanging bagay na natira sa kanya. Naupo siya sa lupa, roon mismo, nang hindi lumalapit pa, nang hindi sinusubukang hawakan siya, at nagsimulang magsalita hindi bilang amo, hindi bilang may-ari, kundi bilang lalaking nakilala nito sa bukid. Ikinwento niya ang tungkol kay Amelia, ang nasirang kasunduan, ang masalitang narinig niya sa pasilyong iyon na naglason sa kanyang kakayahang maniwala sa sinuman. Ikinwento niya ang tungkol sa mapresa ni Gaspare tungkol kay Costanza. Ang takot na gugulin ang natitirang bahagi ng buhay na napapalibutan ng mataong ang nakikita lang ay ang kanyang malupain at magabaka. Ikinwento niyang ang ideya ng pagpapanggap ay isinilang mula sa desperasyon at hindi para maglibang, na walang nakakatuwa sa pagising bago sumikat ang araw para mag-asaro sa bukid gamit ang makamay na sugatan. At sinabi niya gamit ang boses na nanginig sa unang, pagkataon na sa anumang sandali na orihinal na plano ay walang posibilidad na makatakbo na. Taong kaya niya, sinabi niyang bumaba siya sa mabukit na iyon na naghahanap ng sagot sa isang simpleng tanong. At si Eleonora, nang hindi niya alam, nang hindi niya sinasadya, nang hindi humihingi ng anumang kapalit, ay sumagot sa bawat maliliit na galaw na ginawa niya simula nung araw na inabutan niya siya ng baso ng tubig sa ilalim ng matinding sikat ng araw. At nakinig si Eleonora sa lahat ng tahimik. Hindi siya pinatihil, hindi siya tinihnan, hindi gumalaw ng isang kalamnan. Nang matapos magsalita si Augusto, ang katahimikan ay bumalik para manirahan sa pagitan nila gaya ngang ikatlong presensya mabigat at buhay. Lumipas ang mga minuto na tila may bigat tenegwang mga oras. Pagkatapos, nagsalita si Eleonora at ang kanyang boses ay lumabas ng garalgal at mahina. Kumikiskis sa kanyang lalamunan gaya ngang taong lumulunok na tinik. Sinabi niyang ang sakit na nararamdaman niya ay hindi dahil sa siya ay mayaman o may-ari ni hasyenda. Ang sakit ay dahil sa pinili niyang magsinungaling. Sinabi niyang sa buong buhay niya, ang matao ay nagsisinungaling tungkol sa kanya, tungkol sa kanyang ama, tungkol sa kung sino siya at ano ang nararapat sa kanya. At si Emanuele ang unang tao sa loob ng mahabang panahon na mukhang hindi kayang magsinungaling at ang malaman na si Emanuele ang pinakamalaking kasinungalingan sa lahat ay mas masakit kaysa sa anumang insulto ni Deodato, mas masakit kaysa sa pangumutyang ang ibang na trabahador, mas masakit kaysa sa matulog ng gutom sa mga gabing malamig. Nakaramdam si Augusto ng bawat salita gayang ang isang manipis na talim na pumapasok sa pagitan ng kanyang matadyang. Hindi siya nagdepensa. Hindi siya nagbigay ng katwiran dahil alam niyang tama ang babae. Sinabi lang niya, nang may katapatang iyon na lang ang natitirang maya-alok, na kung maari lang siyang bumalik sa nakaraan,
Sasabihin niya ang katotohanan noong unang linggo sa batis, na ang takot na mawala ito ay mas malakas kaysa sa tapang na maging tapat. At iyon ay pagkakamali niya, hindi ngang babay, na may karapatan itong umalis. Na hindi na siya gustong makita pa. At kung iyon ang magiging desisyon nito, igagalang niya ito at titiyakin niyang may lugar itong mapupuntahan at may magaparaan para mamuhay ng may dignidad, nang hindi nakadepende sa kaninuman. Tumayo siya ng dahan-dahan. Inalis ang singsing na may selyo mula sa talingang katat at inilapak ito sa lupa sa pagitan nilang dalawa, sa maitim na lupa ngang burol. Sinabi niyang ang singsing na iyon ay patunay ngang kung sino siya sa labas, ngunit ang lahat ng kailangan nitong malaman tungkol sa kung sino siya sa loob ay alam na nito. At pagkatapos ay tumalikod siya at nagsimulang bumabang ng burol, dahil naiintindihan niyang ang pananatili ron ay nangangahulugan ng pipe pressure sa kanya. At si Eleonora ay dumanas nangang sapat na presor mula sa malalaking gustong magdesisyon para sa kanya. Bumaba siya sa buong burol na hindi lumingon, kahit na ang bawat hakbang ay nangangailangan ng pagsisikap na walang kinalaman sa katawan. Nang makarating siya sa bakuran, hinihintay siya ni Gaspare na may dalang balita. Si Deodato ay dinala sa bayan sa ilalim ng escort ng dalawang pinakakatiwalaang trabahador, at mananatili sa kulungan habang naghihintay ng paglilitis. Ang inventaryo ng bodega ay nakumpirma ngang mamalaking kulang, higit na mas malaki kaysa sa inakala ni Augusto. At sa mga dokumentong nahanap sa silid ng katiwala ay may mga liham, resibo, at mga tala na nakbubunya ng bongsa lang ng pandaraya. Inabutan siya ni Gaspare ng isang bungkos ng papel na naninilaw na at sinabing dapat basahin ni Augusto ang papel na iyon ng may matinding atensyon dahil ang nasa loob ay maraming binabago. Dinala ni Augusto ang dokumento sa maliit na bahay ngang manggagawa. Naupo sa magaspang na mesa na kahoy kung saan kumakain ang trabahado, at nagsimulang magbasa sa liwanag ng lampara na langis. At habang nagbabasa siya, ang kanyang mukha ay nagbabago ng ekspresyon, gaya ng langit na nagbabago mula sa maulap patungo sa bagyo. Sa hidna NNANMA dokumento ni Deodato ay may isang liham na pirmado ni Eleuterio de los Flores, ang katabi na sendero na ama ni Constanza. Ang liham ay namula halos 3 taon na ang nakalipas, at sa loob nito, inuutusan ni Eleuterio si Deodato na mag-imbento ng maling ebidensya laban sa isang kutsero na nangangalang Tobia, na natuklasan na ginagamit ni Eleuterio ang kanyang ruta ng transportasyon para makontrabando ng gabakang ninakaw mula sa mas maliliit na bukit sa rehiyon. Binalaan ni Tobia na ilalantat ang lahat sa mga autoridad. Ang solusyon ni Eleuterio ay simple at nakakasuka. Binayaran niya ang testimonya ng 2 testigo. Nilagyan ng suhol ang isang komisaryo. At ginawang inakusado ang tagapag-akusa. Si Tobia ay inaresto bilang magnanakaw ng baka noong sa katotohanan ay siya ang kaisa-isang tapat na tao sa buong kadena ng krimen. Si Deodato, na bago nagtrabaho sa Hacienda de Lucipreses ay isang galipores ni Eleuterio, ang lalaking nagsagawa ang plano, siya ang naglagay ang ebidensya at siniguradong hindi na makakalabas ang kutsero sa bilangguan para ikwento ang kanyang bersyon. Inilapa ni Augusto ang mga dokumento sa mesa at nanatiling nakatiti sa pader na matagal na panahon na hindi niya mabilang. Ang ama ni Eleonora ay inosente, palagi siyang inosente, at ang lalaking sumira sa kanya ay ang parehong lalaki na ngayon ay gustong ipakasal ang kanyang anak kay Augusto para pag-isahin ang asyenda. Ang parehong kamay na pumirma sa sentensya ni Tobia ay siya ring nag-abot ngayon ng kontrata ng kasal na nakabalat kayo bilang alyansa ng negosyo. Nakaramdam si Augusto nga matinding pandidiri kaya kinailangan niyang lumabas ng bahay at langhapin ang hangin ng gabi para hindi sumuka. At kasama ng pandidiri ay dumating ang determinasyong kasing linaw ng tubig sa bukal. Lilinisin niya ang pangalan ni Tobia, dadalhin ang mga dokumentong iyon sa makarampatang autoridad, titiyakin niyang pagbabayaran ni Eleuterio ang bawat araw na ginugo ni Tobia sa kulungan, ang bawat luha na dumanak sa ina ni Eleonora bago ito namatay sa lungkot, ang bawat panghihiyang dinanas ni Eleonora dala ang apelidong hindi dapat sana nadungisan. Ang gabi ay lumalim at hindi makatulog si Augusto. Nanatiling nakaupo sa bakuran habang binabasa muli ang mga dokumento, itinatala ang mga pangalan at petsa, inihahanda ng mental ang kailangan niyang gawin sa mga susunod na araw. Nang magsimulang lumiwanag ang langit sa gilid ng abot tanaw, binababat ang maulap sa maputlang rosas na nagbabadya ng bukang liwewe. Nakarinig siya ng ngahakbang sa lupa sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Eleonora ilang metro lang ang layo, dala ang guso na damit ng taong hindi nakapikit, ang nga mata ay namamagang pula, at sa kanyang kanang kamay nakasabit sa talingatat ang singsing na may selyo na iniwan niya sa burol. Hindi siya nagsalita ng mahabang sandali. Nanatili lang siyang nakatayo ron at tumingin sa kanya gamit ang mamatang kape na may bitbit na pagod, sakit, at iba pa na hindi lakas ng loob ni Augusto na pangalanan dahil sa takot na makita ang gusto niyang makita at hindi ang tunay na naroon. Naupo si Eleonora sa tabi niya sa bangkong kahoy. Inilapak ang singsing sa pagitan nila, gayang ang ginawa niya sa burol.
at nagsalita habang nakatingin sa harap patungo sa abot tanaw na sumisibo. Sinabing ginugol niya ang buong gabi sa pag-isip sa pagbabalik tanaw sa bawat sandali simula nong araw na lumitaw si Emanuele sa asyenda, bawat pag-usap sa batis, bawat galaw sa bukit, bawat titing na tumagal ng isang segundo ng higit sa dapat. At sinabing kahit anong pilit niya, hindi siya makakitang anumang kasinungalingan sa masandaling iyon. Ang lalaking nagbahagi ang tubig sa kanya, na nagdala ang kanyang nga basket, na humarap kay Deodato sa bakuran, na nanatiling gising sa loop ng maraming gabi para bantayan ang baraks ng nga babae nang hindi niya alam. Ang pangalan ay Peke, ang nga damit ay pagpapanggap, ngunit ang nga kamay na tumulong sa kanya at ang nga mata na nakakita sa kanya nang walang ibang nakakakita. At iyon ang pinili niyang paniwalaan. Dahil kung hahayaan niyang ang takot na maloko ang sumira sa kaysa isang magandang bagay na inilagay ng buhay sa kanyang landas, kung gayong ang demiga Deodato at Eleuterio na mumundo ay mananalo abang buhay. Nakinig si Augusto sa bawat salita habang nagpipigil ng hininga. Nang matapos si Eleonora, inabot niya ang kanyang kamay ng dahan-dahan na ang palat ay nakaharap pataas, bukas, nang hindi nagpipilit ng anuman, simpleng nag-aalok ng sarili. Tininan ni Eleonora ang kamay na iyon sa isang sandali, isang kamay na naglalaman sa loob nito ng buong kwento nila. Ang baso ng tubig, ang damit na nilabhan sa batis, ang ibinahaging katahimikan, ang inilabas na sakit, ang nadiskubreng kasinungalingan, ang kapatawarang mas mahal pa sa anumang utang ng asyenda at pagkatapos ay ipinatong ang kanyang kamay sa kamay nito. Hindi ito naging marangyang galaw, ito ay naging maliit at malaking galaw ng sabay, gaya ngaraniwang lahat ng tunay na bagay. Nanatili silang nakaupo roon ng makatabi makahawak kamay, habang pinapanood ang araw na sumisikat sa isang lupaing pag-ari niya sa batas ang pamana, ngunit sa umagang iyon ay tila pag-ari ng parehong tao sa batas ng pagpili. Sa manglingong sumunod, tinupat ni Augusto ang bawat pangakong binitiwan sa sarili. Noong gabing iyon, dinala niya ang nga dokumento ni Deodato sa Kapitolyo ng probinsya. Kasama si Gaspare at isang pinakakatiwalaang abogado na pinapanatili ngang pamilya para sa mga kasensitibong usapin. Muling binuksan ang kaso ni Tobia. Ang mapekang testigo, na hinarap sa maliham ni Eleuterio, ay umamin sa korupsyon. Ang komisaryong nag-aresto ay sinuspinde at iniimbestigahan, at si Eleuterio de los Flores, ang makapangyarihang asendero na sumira sa isang inosenteng lalaki para protektahan ang sarili niyang magakrimen, ay inaresto sa sarili niyang asyenda isang Martes ng umaga sa harap ng kanyang anak na si Costanza, na nanot mula sa malayo na may mukhang kulay abo at nakakagat na malabi. Nang hindi maintindihan kung paano ang mundong binuo ng niyang ama ay gumuho ng ganun kabilis, ang pangalan ni Tobia ay opisyal na naibalik ngang isang sentensya ngang korte na kumilala sa pagkakamali ngang ebidensya at inosensya ngang kutsero. Ipinapublish ni Augusto ang sentensya sa mga pahayagan ng rehiyon at ipinadikit ito sa pinto ng kapilya ng pinakamalapit na bayan, upang ang lahat ng nakalat ng paninirang puri ay makabasa ng katotohanan gamit ang sarili nilang mga mata. Nang makita ni Eleonora ang dokumento na may pangalan ng kanyang ama, na sinusundan ng salitang inosente, bumigay ang kanyang nga binti at inalalayan siya ni Augusto bago pa siya bumaksa. Umiyak siya habang nakasandal sa kanyang dibdib sa loob ng matagal na panahon na hindi na nila binilang, dahil may mga sandali na ang mga salita ay nakakabala kaysa nakakatulong, at ang katahimikan ang kaysa isang wika na kayang maglaman ng kadakilaan ng emosyon. Binago ni Augusto ang hacienda de los Cipreses mula itaas hanggang ibaba. Pinalitan niya si Deodato ngang isang bagong katiwala na itinuro ni Severino, isang matuwid na lalaking alam ang trabaho at iginagalang ang manggagawa. Inayos niya ang nga baraks. Pinalitan ang nga katreng canvas ng nga tunay na kama. Pinabuti ang pagkain sa kantina, at nagtakda nga malinaw na panuntunan sa oras ng trabaho at pahinga. Itinaas niya ang nga bayat at gumawa ngang sistema kung saan ang bahagi ngang ani ay hinahati sa mga manggagawa bilang bonus. Ang nga trabahador na nagtrato kay Eleonora nang may pangungutya ay yumuyuko na ngayon kapag nadaanan siya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tahimik na hiyang ang taong alam na kumilos siya ng duwa nung dapa ay disente sana siya. Hindi isinumbat ni Eleonora ang kahit ano sa sinuman sa kanila. Hindi niya ito ipinaramdam. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi niya binago ang kanyang paraan ng pagkatao. Nagpatuloy siya sa pagiging siya, at marahil iyon ang pinakamabigat na parusa para sa mataong humamak sa kanya ang mapagtanto na ang babaeng itinuring nilang mababang uri ay sa katotohanan ang pinakamabuting tao sa lugar na iyon. Ang panukalang ang pagpapakasal ay hindi dumating sa isang hardin ng ngarosas ni sa isang salon na maliwanag dahil sa mga kandila. Dumating ito sa batis sa isang linggong may sikat ng araw, habang ang dalawa ay nakaupo sa parehong mabato kung saan sila naglaban ng damit ng makasama ilang linggo ang nakalipas. Hindi lumuhod si Augusto. Hindi gumawa ng mahabang talumpati, hindi naghanda ng nasorpresang marangya. Tiningnan niya si Eleonora at sinabing gusto niyang gugulin ang natitirang bahagi ng buhay sa tabi nito hindi dahil kailangan niya ngang asawa para ay pagpatuloy ang apelido,
kundi dahil natakpuan niya sa kanya ang taong gusto niyang pagbahaginan ng Linggo at Lunes namga. Araw na maganda at araw na masama, ng almusal at ng katahimikan ng gabi. Sinabi niyang hindi siya nag-aalok ng perfeksyon dahil napatunayan na nito sa kanya na kaya niyang makamali ng malaki, ngunit nag-alok siya ng katapatan. Mula sandaling iyon, nang walang pagpapanggap, walang pekeng pangalan, walang anumang bagay sa pagitan nila na hindi purong katotohanan, tinignan ni Eleonora ang tubig na umagos sa gitna ng nabato at mumiti. At ang ngiting iyon ay napakaiba mula sa maliliit at malungkot na ngiti na nakita ni Augusto noong maunang araw, na tila kabilang na sa ibang tao. Iyon ay isang bukas na ngiti. Puno ngang taong pinapayagan ang sarili na makaramdam ng saya nang walang takot na bawiin ito sa susunod na minuto. Sinabi niya rito na tinatanggap niya hindi dahil sa singsing na may selyo ni sa asyenda, ni sa mansyon na hindi pa niya napupuntahan, kundi para sa lalaking nakdalangang kanyang nga basket paakyat ngang burol at nanatiling gising sa loop ngang maraming gabi para siguruhing ligtas siya, kahit na hindi niya alam at hindi niya hiningi. Sinabi niyang tinatanggap niya si Emanuela at si Augusto dahil natutunan niyang ang dalawa ay isang tao na nakikita lang mula sa makaibang anggulo. Nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya sa kapilyang bayan, kasama si Gaspare bilang saksi, si Aling Gertrude na umiyak sa unang hilera, at si Severino na humihitit ng kanyang pipa sa labas ng pinto dahil sinabi niyang ang simbahan ay nakakapagpabahing sa kanya. Ang nga manggagawang asyenda ay dumating lahat hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil gusto nilang naroon. At ang hanay ngamga lalaki at babae na may malinis na damit, at hugas na mukha na umaabot sa labas ng pinto ng kapilya, ay patunay na may nagbago sa lupain na iyon, sa paraang higit pa sa isang kasal. Si Eleonora ay nakasuot ng simpleng puting damit na tinahi ng manumano ni Aling Gertrude sa loob ng 3 linggo, na nagbuburda na maliliit na bulaklak sa kwelyo ng may parehong dedikasyon na ginagamit niya sa pagpapasarap na sopas sa mansyon. At nang itanong ang pari kung tinatanggap ni Eleonora si Augusto bilang kanyang asawa, sumagot siya gamit ang isang malinaw at matatak na boses na umalingaw-ngaw sa pagitan ng mapada na bato nga pilya, dahilan upang pahiran ang palihim ang higit sa isa ang kanilang nga matasam nga dumalo. Ang nga buwan na sumunod ay naging panahon ang pagbuo, mabagal at matiyaga, gaya ng lahat ng bagay na ginawa para tumagal. Lumipat si Eleonora sa mansyon at natutong pamahalaan ang pag-ari sa tabi ni Augusto at Gaspare. Nagdadala ang pananaw na hindi kailanman nagkaroon ang dalawang magkapatid. Ang pananaw ng taong nakakakilala sa buhay mula sa baba, ng taong alam kung ano ang ibig sabihin ng magdalangang mabibigat na basket at matulog sa katreng tiyanfas. Ang kandis na desisyon ay pratikal at makatarungan, at ang matrabahador ay nagtitiwala sa kanya ng may natural na paraan na hindi kailanman nakamit ng kahit sinong katiwala. Inoobserbahan siya ni Augusto sa mga sandaling iyon ng may pagangang lumalago araw-araw, dahil nakikita niya sa kanya hindi lang ang babaeng mahal niya, kundi ang kasamang hindi niya kailanman inakalang kailangan niya. Sa isang hapon ng Disembre, nang ang init ay nagsisimula ng humupa at ang kuliglik ay kumakanta sa ibabaw ng matatandang puno ng olibo sa paligid ng mansyon, tinawa ni Eleonora si Augusto sa veranda at pinakiusapang maupo. Mayroon siyang sasabihin. Naupo si Augusto sa rocking chair at tinignan ito ng may kabuwang atensyon na natutunan niyang ibigay simula nung nga araw sa batis. Kinuha ni Eleonora ang kamay niya at idinapo sa kanyang sinapupunan ng hindi na kailangan pang magdagdag ng anuman. Naintindihan ni Augusto sa isang sandali parang araw na sumisibo sa loob ng dibdib, hinila niya ito papalapit, idinikit ang nu sa kanyang nu, at nanatili roon, nadarama sa ilalim ng kanyang palat ang pangako ngang isang bagong buhay na lumalaki sa loob ng babaeng hinamak ng buong mundo at halos hindi niya natakbuhan. Si Severino, nasa sandaling iyon ay dumadaan sa bakuran dala ang kanyang pipa at ang mabagal na lakad ng lalaking nakakita ng lahat, ay tininan ang dalawa sa veranda at hinayaang makawala sa unang pagkataon sa loob ng ilang taon ang isang bagay na mukhang tawa. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa kanyang daan ng hindi nagsasalita, dahil ang ilang bagay ay nagsasalita ng mag-isa at hindi na kailangan ng komento. Ang sanggol ay ipinanganak noong Agosto, sa isang gabi ng bilugan ng buwan na bumababat sa Hacienda de los Cipreses ng liwanag na napakalinaw na tila araw. Siya ay isang lalaki, malakas at malusog, at pinangalanan siya nina Augusto at Eleonora na Tobia, dahil mayroong pangalan na karapat-dapat na dalhin muli ng may pagmamalaki. At nang ilapa ni Aling Gertrude ang bagong silang sa mabisi ni Eleonora sa unang pagkakataon, ang dalagang minsan ay tinatawa na anak ng mananakaw, na natulog sa katreng canvas. Kumain ng malabnaw na sopas ng beans, at nagdala ng mga basket ng kamatis. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, tininan ang kanyang anak at alam niyang ang bilo ay nabuo hindi sa paghihiganti, hindi sa kapaitan, kundi sa buhay na patunay na ang kabutihan, kahit na ang buong mundo ay nagsasapwatan laban dito,
laging nakakahanap ng daan pauwi. Kung ang kwentong ito ay nakarating sa inyong puso, hinihiling ko sa inyo na gawin ang isang simpleng bagay para sa akin. Isulat ninyo sa komento kung ano ang inyong naramdaman habang nakikinig sa narasyong ito. Minsan, ang isang salitang isinulat ng isang estranghero ay eksaktong kailangan ng ibang tao sa kabilang panig ng screen na basahin sa araw na iyon. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na Mga Lihim ng Pamilya, gawin na ito ang ngayon at mag-subscribe na. I-activate ang kampana para maabisuhan sa tuwing may bagong kwentong ilalatala. At i-share ang video na ito sa isang taong kailangang maalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi hinahayaang mabula ng panlabas na anyo. Nakikilala nito ang kung ano ang tunay sa look ng bawat isa sa atin. Salamat sa pananatili ninyo kasama ko hanggang dito. Ang inyong kumpanya ang nagpapahalaga sa bawat kwento na karapat-dapat na mabuhay.